Nagpasalamat ang Pangulo dun sa mataas na rating niya kasi 59 or 60% yung rating ng ating Pangulo dun sa pinakahuling survey. Naniniwala ang mga Pilipino sa kanyang ginagawa. Kaya kanyang pinasalamatan ito. Sa ambos interview sa kanya ng media, sinabi niyang magandang pagkakataon ito. At maliban dyan, pati ho yung issue ng pag-iispiya ng pinaniwala ang mga Chinese national o maaaring may kinalaman ng China ay sinagot na rin. At sabi nga ng Pangulo, under investigation pa ito, pero hindi ho talaga ito biro. Hindi daw ito binabaliwala. Ito ho yung ilan sa mga naging pahayag ng ating Pangulong Marcos dyan sa issue ng mataas na resulta ng survey dahil maraming Pilipino ang pumapabor sa kanyang mga nagagawa o ginagawa at yan naman po ay mahalaga. Yan, sandali lang nga, ayusin lang natin. Ito yun, no? To see that what we are doing is reaching the majority of people, nararamdaman naman nila yung mga aming ginagawa. So, of course, it's very encouraging. Siyempre, lalakas ang loob namin para patibayin pa, pagandahin pa namin ang trabaho namin. Mabuti ito na may mga graduate na tayo na papasok ulit sa pamahalaan na bagong train. Yan ang mga kailangan talaga natin. That I'm sure inspires them as well as all of us public servants to continue doing the best that we can for our people. Sir, Yes. Tungkol sa espiya, sa spy. Spies arrested in Palawan. What are your thoughts on this? What information have you gathered so far? Are these states sponsored by China? Well, we know we have no contact with or no official contact with China. We are still the investigative services are still developing more information to see exactly what these five have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleeper. So, at kailangan, kung sakali, baka naman, pagka nakausap natin sila, masabi sa atin, baka meron pa mga iba na maaari nating puntahan at pag-explaining kung ano yung kanilang ginagawa. Mr. President, you're heading to the PF. Are you not bothered, sir, na yung mga spy camera nila nakatutok sa mga vital installations, sa mga EDCA sites? Sa Palawan. That's why we arrested them because, of course, we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military and our just the services that we are trying to provide the people. Yeah. Yun. Kaya po yan naitatanong ng siyempre ng media, trabaho ng media, tanongin yan. Kasi nga po sunod-sunod na yun nangyayari na pag-aresto sa mga espiya na Chinese national. At may mga equipment nga po, facilities, naging topic na rin natin ito at pinakita pa nga ni Director Santiago at ni General Browner, ang AFP Chief at saka Director ng NBI, yung mga equipment na recover na ginagamit ng pagiging pag-iispiya, pagkuha ng impormasyon at kung ano-ano ng mga Chinese national na ito dito sa ating bansa. So, hindi talaga biro yan. At yan day under investigation ngayon. Mananagot talaga ang mga dapat managot dito kung sino ang nasa likod nito at sino ito. Maaari daw, baka daw meron pang mga kasamahan ito. Kaya ongoing yung follow-up investigation at operation ng ating mga otoridad. Ganun pa man, hindi naman daw nakakausap pa niya, sabi ng Pangulo, ang mga kinatawan ng Chinese government or ng embassy man na kung ano ito. Dahil kasi na-identify na Chinese national at nagpapatunay na sila ay matagal lang nag-i-espiya rito. Napakadelikado po niyan. Yan ay banta o threat sa national security ng ating bansa. Dahil ang China nga po ay siyang nangaagaw, nangihimasok sa West Philippine Sea. Pagkatapos may mga espiya dito sa iba-ibang lugar, sa Palawan, sa Visayas, dito sa Luzon. Abay, napakadelikado. Hindi ho talaga tama yan. Kaya suportahan natin ang administrasyon, ang mga otoridad na nanghuhuli, naghahanap nitong mga espiyang ito na makakasira sa katatagan ng Pilipinas. Okay? At yun yung kanyang pasalamat din at pampataas nga doon ng moral sa mataas na suporta. Kasi yung 59 to 60% mataas po yan sa rating na suporta kay Pangulo dahil nararamdaman, nakikita ng mamamayang Pilipino yung ginagawa ng ating administrasyon. Pinagmamalaki nga ni NEDA Secretary General Balisacan at ni Finance Secretary Raprecto na
tumaas na ang ating ekonomiya ng 2024 at tataas pa ito para 6.5 patungo ng 7.5, tataas pa raw yan. At nangunguna tayo halos dito sa buong ASEAN region. So kung talaga lang nagkakatulungan at sinusuportahan ng lahat ng Pilipino ang ating gobyerno, talagang may panalo tayo. Ang problema nga lang yung iba makasarili. Pinipilit nilang agawin itong kapangyarihang ito at pinipilit nilang pabagsak ng gobyerno ito sa kailang interes. Yun ang nakakasira sa magandang imahe at ekonomiya, seguridad ng Pilipinas. So, alam niyo kung sino yan at anong grupo yan. Sana naman tumigil na sila. Hindi nila inisip ang kinabukasan ng kailang anak, ng kabataan Pilipino, ng kailang magiging apo. Kasi ang tagumpay ng gobyernong ito at ng susunod na pamahalaan at lahat ng Pangulo naging matagumpay sa suporta ng taong bayan, panalo tayong lahat. Pero kung mayroong grupo na ayaw tumigil dahil gustong bumalik sa kapangyarihan, gustong agawin ng kapangyarihan, yan ang nakakasira. Yan ang sagabal sa demokrasya at development. Pero tulad na sinabi ko at aking paniniwala at aking opinion, hindi sila magtatagumpay. Dahil ang kabutihan ang mangingibabaw. Ang kasamaan at personal na interes, hindi yan susuportahan ng mga Pilipino. Kaya nga mula noon hanggang ngayon, hindi sila dumadami, lumiliit pa. Kaya nga yung survey, resulta ng survey, nagiging positibo in favor of President Marcos at ng ating kasalukuyang gobyerno. Kaya suportahan natin. Huwag tayong magsasawa dahil tayo Pilipino. Pilipino ka, manindigan, at suportahan ang pamahalaan. Yan po yung aking hamon sa inyo. Kung Pilipino ka, manindigan tayo. Huwag kang pagamit. Huwag kang paninlang. Huwag kang pabudol sa may mga interes lamang. Kakaunti yung mga yan at hindi yan karapat-dapat na maghawak ng kapangyarihan dahil lalong maghihirap ang mga Pilipino. Lalong kawawa ang maliliit na Pilipino. Ginagamit nila ang kahirapan, ginagamit nila ang kahinaan. Pag sila naman ay nasa pwesto at naghawak ng kapangyarihan, kanila din kakalimutan yan. Ang ambisyon lang nila ay makabalik at maghawak ng pera at power. Pera, money, at kapangyarihan, yan po yung focus nila. Hindi paglilingkod sa bayan. Huwag kayong magpapapaniwala dyan. Kaya maging marunong tayo. Itong papalapit na eleksyon, yung mga identify na hindi naman talaga maka-Pilipino, makasarili, or maka-pro-China, mga mayor, governor, congressman, party list, district congressman, at senador, huwag nating iboto. Walang mawawala sa atin kung ayaw natin lang iboto sila. Iboto natin may prinsipyo, may paniniwala sa teritoryo ng bansa na ipinaglalaban ng ating gobyerno, laban sa China, laban sa kung sino man na gustong agawin ang mga property at isla ng Pilipinas na pag-aari ng lahing Kayumanggi. Ayun, yun lang po. Manindigan, may pag-asa tayo. Please like, share ng aking video dito po sa mga channel na ito. MA Pinoy TV, yung isang channel, at itong Mike Abby Opinions. Okay? Salamat po.